So, di ba, yun nga, na-sign na yung bill, no? So, syempre, may response si TikTok dito. Ang sabi nung TikTok na CEO nila, rest assured, we are not going anywhere. Basically, tinetreaten din nila legal action to oppose yung law. So, kakasuhan daw nila yung US na nag-sign ng bill para hindi ma-push through tong yung divest na bill basically. Kasi ang reasoning ni TikTok dito is ma-devastate daw yung 170 million na US users nila. And then 70 million daw nito is mga business na ang matatamaan. Yun yung nila dito. Ang problema nga lang na nakikita ko dito is, let's say parang binigyan na sila ng deadline Let's say hindi sila magko-close recently, pero meron ka ng threat sa US government If ikaw is business ka, mag-i-invest ka pa ba ng pera na mag-advertise sa TikTok knowing na may possibility na bababan siya dun sa country na yun? It's a risk. So, in a sense is, kahit na sabihin nila na if-fight nila sa court to, kahit mapoprolong nila, parang yung the damage is there already. Nandun na na sinabi na mag-divest kayo or face ban. So, yeah. What are your thoughts? Basa, Jokchuk. Ayaw nga pala, shoutout din kay RDK, sa bago nating follower. Uy, hello po, RDK. If may alam kayo na pinagagawa ni Jokchuk, pakishare lang kay... Pakishare lang po. Ari tayo dito, putik. Ang una kong nakita dito, if there's a loop, there's a hole. Uy, may nabasa akong comment ni Side. Sabi niya, Devil's Advocate, wala na bang ibang platform na pwede pumalit sa TikTok? Sabi niya. If nag-divest sila, bibili lang siya ng US-based na company. Technically, mag-iiba lang yung pangalan niya, pero TikTok pa rin siya. Iba lang ang magmamanage. Hindi naman siya talaga mawawala. Yun yung end goal ng US dito. Alam kasi nilang high-generating talaga ngayon yung business na yan, actually. As in, ang bilis. Yung growth niya is talagang ang bilis, tsaka pataas talaga. Parang yun yung dun So, ba't mo nga naman ibebenta sa kung nakikita mong ang laki ng profit nyo? Parang magkano lang yung algorithm nila and everything. Malaking yung mga kilala kong nagtatrabaho sa TikTok. Sa TikTok, wala kayong yearly increment sa sweldo nyo. At least dun sa Antarctica. Pero may bonus kayo. Ang bonus ng mga nagtatrabaho sa TikTok, yung ilan sa kakilala ko, times 6 na sweldo nila this year. Oh my diba? God. Exactly. Ganun siya Kasi sobrang profitable lang Parang alam ko na kung bakit gustong kunin ng US to. I Kasi know. yung tax ng ng income na nakukuha nila dito. Gusto nilang makita kung ano yung na-generate nila from that platform itself. Hindi din. Kasi if nag-transact ka dun sa country na yun, yung country na yun magta-tax sa'yo. Tama. Yeah. Explain ko din Sa China, walang TikTok din. Douyin ang platform nila. Ibang pangalan niya. Ang outside market, walang access sa Douyin. Ang mga nasa China, wala silang access sa TikTok. Sa consumer to hindi to sa back-end part. Ganun naman dito. So, if yun nga, nabenta, na-divest siya, basically, is mag-iiba lang pangalan niya sa Western market. So, dadami lang yung competition in a sense. Sabi nga dito. Nga lang is, malaking market loss yun sa TikTok if nawala yung 170 million users nila. Ang laki nun. Isang malaking shift ulit yan na bago. Kaya pera-pera din. Ng mga businesses. Actually, pera-pera din yung... Pera, politika, ang labanan Labanan dito. dyan. Totoo yan. Yun, actually. Ay, grabe. Ano pa ba? Vine, parang gusto nilang kunin as mala Vine siguro. Kasi nag-shutdown ng Vine, hindi nag-work ang Vine Oo. Ang alam ko, di ba, Vine, tapos naging Musical.ly, di ba? Musical.ly. Oo. Tapos, ang alam ko, binili nung TikTok yung algo ng Musical.ly or yung code base niya, tapos nire-brand nila as TikTok, which is nag-work out in the end. Ganun yung nangyari dito. Rebrand lang siya actually. Ganun nga yun. In-acquire lang nila yung Musical.ly or yung dub, ano ba yun? Yun nga ba yun? Yung dub something. Kasi yung si Yaya, dub ko saan siya sumikat? Yun. Dub Hindi ko Smash. alam. But I don't know. Yun, Dub Yun Smash yata ata. yung yung not sure kung yun ba yun. Hindi mo alam kung Musical.ly or Dub Smash. Yun, basta may in-acquire sila na unang business tapos pinalitan nila as TikTok. Tapos in-enhance nila. Yan din yun Aldab daw, kasabi sa comment. yun nga yun. Ganun nga yung nangyari dyan. Pero yun, totoo yung sinasabi ni Zero na pera at politika ang labanan niyan dito. May oil ba sa TikTok kaya inaaway ng Amerika? Ewan ko. Ibang oil money. Iba nga ang sabi nila is data is yun na yung new gold. New gold actually. Yeah, that's right. Yeah.
Kasi bakit kuya allow na ibang bansa mag-spy sa aking mga users? Bakit hindi na lang kami mag-spy sa mga users namin? Ganun na lang. Parang ganun. Oo. Ba't kasi So, hindi, yun yung ano. ba't di kasi sila gumawa nung ano pa lang, nung ano pa lang yung TikTok, ba't di sila gumawa ng sarili nila ng platform in the first place? Di ba? Kaya naman nila eh. Kung totoosin eh. Pero yun na nga, walang nakaisip. Pero masyadong malaki ang market share pa rin ng TikTok. TikTok. Kasi ang TikTok, mas madaming bata eh. Pag kasi sa US, Facebook, matatanda na lang gumagamit eh. Oo, yun din. Tsaka sa mga European and US, mga ibang actually more on Instagram sila, hindi sila sa pala. Parang more on Asian content. Yeah, may mga younger nila sa US, pero iba yung audience nga. Okay na tayo doon, baka maging political eh. Yeah. Yeah. So, salamat nga pala dun sa mga bago naming followers, subscribers. Salamat kay Xboom, salamat kay RDK, salamat kay mga recent follower na sila Budo Jess. Salamat din kay Super Duper May Paganasyon. Ito yung last time, kay Asher Place, kay Young Bloodcast, kay Prince Sec. And then sa mga nasa chat ulit, salamat kay RDK, kay Xboom, kay Sides, kay Tokay Licious, kay Reconnecting PH, sino ba? Torakat, Yun. kay Nier, kay Lampasupa, Okay, ni Kairis din. Ayan, ni Kairis, yun. Pasensya na if may na-miss ako. Thank you. Thank you, guys. So sa outro.